kung iniisip mong mahal ka ba talaga niya. Pansinin mo to, hindi yung sinasabi niya, kundi yung ginagawa niya. Maraming lalaki ang nalilito sa kilos ng babae. Akala nila kapag sweet ang babae, mahal sila. Akala nila kapag laging online si girl, para sa kanila yon. Pero tandaan mo, hindi lahat ng sweetness ay pagmamahal. At hindi lahat ng babaeng laging nandyan ay totoo ang intensyon. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga bagay na ginagawa lang ng isang babae sa lalaking totoo niyang mahal. Walang bola, walang pabebe, walang pakitang tao. Ito yung mga kilos na hindi mo basta hihingin, pero kusa niyang ibinibigay. At kung matuto kang mapansin ito, hindi mo na kailangang tanungin kung mahal ka ba niya. Hindi ka nag-request. Wala kang sinabing, Miss Kita, pero nagpadala siya ng voice message. May video call siya bigla sa'yo kahit pagod siya. Nag-effort siyang makipagkita kahit walang espesyal na okasyon. Bakit? Kasi para sa babae na tunay kang mahal, oras mo ay hindi lang spare time kundi priority. Ayon sa mga Stoic tulad ni Seneca, it is not that we have a short time to live but that we waste a lot of it. At ang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo, hindi sasayangin ang oras sa isang lalaking wala lang. Kapag busy siya pero nagbibigay pa rin ng space sa'yo sa buhay niya, hindi mo na kailangan ng proof. Yan na mismo ang katibayan. Maraming babae ang sanay magtago ng emosyon, lalo na kung nasaktan na sila noon. Pero iba ang kwento kapag sa'yo siya umiiyak. Kapag sa'yo siya naglalabas ng takot, duda at insecurities. Ibig sabihin lang nito, tiwala ka niya. Hindi lang bilang lalaki, kundi bilang proteksyon. Sa mundo ng Stoicism, may halaga ang kahinaan. Kapag pinipili mo kung kanino mo ito ipapakita. Kapag isang babae ay pinapakita ang sakit sa kanya, hindi siya mahina. Malakas siyang magmahal. Real example. Yung babaeng dating palaging strong sa iba, pero kapag kasama ka na biglang nagiging bata, hindi dahil mahina siya, kundi dahil safe siya sa presensya mo. Minsan tinatanong ka niya, ano bang ulam gusto mo mamaya? O gusto mo ba akong samahan sa appointment? Okay ba kung dito tayo manood? Simple lang sa paningin mo. Pero sa mata ng Stoic, yan ang kilos ng isang babaeng sinasama ka sa mundo niya. Hindi lahat ng babae gumagawa niyan. Karamihan, sariling desisyon lang palagi. Pero ang babae na may respeto at pagmamahal sa'yo, ginagawang bahagi ng sistema niya ang existence mo. Ang relasyon ay hindi tungkol sa pagsasama lang ng katawan. Ito ay pakikipag-isa ng isip at desisyon. Kapag isinasama ka niya sa mga bagay na dati ay siya lang, ibig sabihin nun, hindi ka lang lalaki sa buhay niya, isa ka ng kapareha, pero ramdam mong nariyan siya. Hindi dahil sa mga likes, emoji, or sobrang lambing, kundi dahil consistent siya sa ugali. Signs. Tinutupad niya ang mga sinabi niya. Hindi kanya binababa pag may conflict. Hindi siya nagwawala sa maliit na selos. Stoic truth. Love is not what you feel. Love is what you do despite how you feel. At kung ganito ang babae sa'yo, huwag mong baliwalain. Hindi lahat ng babae ganyan. Karamihan ngayon, puro paandar. Pero ang tunay na may respeto sa relasyon, kalma, maayos, hindi magulo. Ito ang pinakamalakas. Ito ang pinakamatindi. Kapag siya na ang may dahilan para bumitaw, pero nariyan pa rin, maaring nasaktan mo siya. Maaring hindi ka palaging tama. Maaring pinagdududahan ka na ng pamilya niya. Pero pinipili ka pa rin niya. The obstacle is the way. Pag may hadlang, dun mo masusukat ang halaga. At ang babae na kahit may sakit, pinili ka pa rin. Yan ang babaeng hindi basta mahahanap ulit. Kung isa man sa mga 5 bagay na to ay ginagawa sa iyo ng isang babae, huwag mong hayaan lang. Hindi lahat ng araw ay may darating na ganitong klase ng babae. Hindi lahat ng lalaki ay minamahal sa ganitong lalim. At kung isa ka sa pinalad, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Hindi lahat ng babae marunong maghintay. Pero kapag mahal ka niya, kahit masakit, naghihintay siya. Maraming lalaki ang hindi na naniniwala na may babaeng tapat pa. Pero may mga babae pa ring pipiliing manatili kahit hindi mo sila mabigyan ng buong atensyon, ng oras, ng seguridad. Bakit? Dahil may pag-asang isang araw, ikaw ay magiging handa rin sa kanya. Hindi ito yung klase ng paghihintay na nagmumukhang martyr. Ito yung uri ng paghihintay na may respeto. Tahimik, maingat, hindi nagpapapressure. Pero ramdam mong hindi kanya iniwan. Example situations.
Nasa abroad ka para magtrabaho. Wala kang financial stability ngayon. May sarili kang laban sa mental health. Broken ka pa sa dating relasyon. Pero ang babae, hindi niya pinilit ang sarili niya sa'yo. Hindi siya nagtanong araw-araw ng kailan mo ako mamahalin ng buo. Naghintay siya habang binubuo mo ang sarili mo. Stoic insight. Time reveals everything. At sa mga panahong ikaw ay wasak, makikita mo kung sino ang nandyan hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil mahal ka niya. Real talk. Ang babae na may option na iwan ka, pero piniling maghintay, hindi siya mahina kundi may pusong matatag. May mga babae na kapag nasaktan, agad ka nilang ibinabagsak. Ikinukwento ka sa barkada, pinapahiya ka sa social media, sinusumbat ang lahat ng pagkukulang mo. Pero ang babaeng may tunay na pagmamahal, tahimik siyang lumuluha, pero hindi kanya sinisira. Signs of respect from a loving woman? Hindi siya nagbabanta kahit galit siya. Hindi niya sinisisi ang pamilya mo. Hindi ka niya hinahamak bilang lalaki. Kahit siya ay mas edukado, mas mayaman, mas matatag, hindi niya ito ipinapamuka sa iyo. Stoic teaching. He who respects himself respects others. At ang babae na marunong rumespeto, hindi lang marunong magmahal, marunong ding magpakumbaba. Reflection. Hindi ito tungkol sa pagiging submissive. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng dignidad sa gitna ng galit. Hindi ka pa stable. Hindi ka pa sure kung ready ka sa relasyon. Hindi ka pa expressive. Pero hindi siya nagmamadali. Ang tanong bakit? Kasi naiintindihan niya ang proseso mo bilang lalaki. Alam niya na hindi madali sa isang lalaking tunay ang intensyon na basta-bastang mag-commit kung hindi pa buo ang sarili niya. Stoic wisdom. No great thing is created suddenly. At ang tunay na babae, hindi niya pinipilit ang isang bagay na alam niyang hindi pa hinog. Signs. Hindi siya nagagalit kapag hindi ka sweet. Naiintindihan niya kung gusto mong mapag-isa. Binibigyan kanya ng space pero hindi nawawala. Sa panahon ngayon, uso ang standards. May sasabihing, gusto ko successful. Gusto ko may kotse. Gusto ko may sariling bahay. Pero ang babaeng kapag mahal ka talaga, hindi ka tinitingnan batay sa kung anong meron ka ngayon. Tinitingnan ka niya sa kung anong uri ng lalaki ka, kahit walang-wala ka pa. Stoic quote. Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Epictetus. At kung ang babae ay kontento sa simpleng ikaw, isa siyang kayamanang di matutumbasan. Real example. Kahit tricycle driver ka, proud pa rin siya sa'yo. Kahit hindi ka manager, ipapakilala ka niya sa pamilya. Hindi siya humihingi ng material kundi ng oras, respeto at katapatan. Hindi lang siya naghihintay sa isang araw. Hindi lang siya umaasa sa resulta. Araw-araw pinipili ka niya sa gitna ng pagod, takot at pangamba. Kapag tinanong mo siya kung bakit hindi siya umaalis, wala siyang masyadong paliwanag. Ang sagot lang niya, gusto ko lang nandito. Stoic realization. Don't explain your philosophy. Embody it. At ang babaeng mahal ka, hindi mo kailangan kumbinsihin. Ginagawa na niya ang pagmamahal, hindi na kailangang sabihin. Kung may babae sa buhay mo na ginagawa ang mga to, huwag mong ipagpalit. Hindi lahat ng babae marunong maghintay. At lalong hindi lahat ng babae marunong rumespeto sa dignidad mo habang naghihintay. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging romantic. Minsan, tahimik, matatag, at umaasa kahit walang kasiguraduhan. Hindi siya humahanga sa iyo dahil perpekto ka, kundi dahil kahit palpak ka, hindi ka niya iniwan. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka naghahanap ng taong walang kapintasan. Ang hinahanap mo ay yung hindi ka iiwan sa mismong mga kapintasan mo. Ang babae na kaya kang mahalin, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil alam niyang sinusubukan mong maging mas mabuti. May pagkukulang ka. May pagkakamali kang di mo agad naayos. May panahon na pinangunahan ka ng galit, ng pride, ng kahinaan. Pero heto siya, hindi siya nagpaalam. Hindi siya nangiwan. Hindi siya naghanap ng mas okay. Stoic reflection. To love is to see a person in the middle of their struggle and still remain. Sa Stoicism, ang tunay na pagmamahal ay hindi reactive. Hindi ito umaalis sa init ng galit o lamig ng pagkabigo. Real talk. Hindi siya blind. Alam niyang mali ka, pero pinili ka pa rin niya. Hindi dahil sa pagkakamali mo, kundi sa potensyal mong bumangon. Hindi ka rich kid. Wala kang six-pack abs. Hindi mo siya madadala sa 5-star restaurant.
pero nararamdaman mong kontento siya. Hindi mo maririnig ang mga salitang, "Yung jowa ni ganito, binibili ng bag. Uy, may car si ex ko dati." Why this matters? Dahil sa bawat relasyon may invisible pressure. Pero ang babae na tunay kang mahal, hindi ka ikinukumpara sa iba. Kinukumpara ka niya sa kung sino ka dati. Stoic angle. It is not things that disturb us but our opinions about things. Kapag ang babae ay natutong mahalin ka ng hindi ayon sa standard ng mundo, yan ang pagmamahal na hindi makakasakal. Nagsalita ka ng hindi maganda. Naging insensitive ka sa nararamdaman niya. Nagkamali ka ng desisyon, pero hindi ka niya binagsakan ng hatol. Nagbigay siya ng katahimikan, hindi ng kahihiyan. Real signs. Hindi ka niya pinahiya sa harap ng ibang tao. Pinag-usapan ninyo ng mahinahon ang issue. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob habang kunwaring okay. Stoic teaching. Ang lalaki na may espasyong magkamali ay mas mabilis matutong umayos. At ang babaeng nagbibigay ng espasyo, hindi siya mahina, matibay siya. Mas gusto niyang ayusin kayo kaysa ipanalo ang argumento. May mga araw na tahimik ka. Hindi mo ma-express ang sarili mo. Nasa face ka ng self-doubt, fear, trauma. Pero hindi siya nagtampo. Hindi siya agad nag-isip na baka wala ka ng pake. Ang ginawa niya, inintindi ka. Hinintay kang magsalita. Pinili niyang hindi umalis. Stoic realization. Be tolerant with others and strict with yourself. Ang babae na alam kung paano ka pakiramdaman, kahit hindi ka magsalita, isa siyang bihirang tao sa panahon ngayon. Real talk. Hindi siya umalis kahit awkward ka. Hindi siya sumuko kahit di mo kayang maging expressive. Kasi mahal ka niya. Hindi lang kapag masaya ka, kundi pati kapag mahirap kang mahalin. Hindi siya yung babae na laging okay lang. Hindi siya bulag sa katotohanan. Pero hindi siya rin toxic positive, kundi realistang may malasakit. Kapag nakikita niyang kaya mo pang mas ayusin ang sarili mo, hinihila ka niya paakyat. Signs of this woman. Inaaya ka sa self-improvement, hindi sa bisyo. Binibigyan ka niya ng motivation, hindi pressure. Masaya siya sa progress mo, hindi lang sa success mo. Stoic viewpoint. He is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. At siya, pinagdiriwang ka, hindi pinipilit kang magbago agad. Kung may babaeng ganito sa buhay mo, hindi mo na kailangan ng marami pa. Hindi siya sumisigaw ng pagmamahal. Pero sa kilos niya, malinaw kung gaano kanya minahal kahit palpak ka pa nun. Tandaan mo, ang babaeng mahal ka sa proseso mo, yan ang babae na makakasama mo habang buhay. Kapag may pagkakataon na piliin niya ang iba, pero ikaw pa rin ang pinili niya, huwag mo nang hayaang mawala pa siya. Ang pinakamalalim na anyo ng pagmamahal ay hindi yung sinisigaw. Hindi rin yung laging kinukwento, kundi yung pinipili kang muli, araw-araw, kahit wala kang hinihingi. Ang babae na kahit may option siyang piliin ang mas madali, mas gwapo, mas magaling, ikaw pa rin ang pinipili niya. Minsan iniisip mo, bakit ako? Ang daming mas okay kesa sa akin. Pero hindi lahat ng bagay ay base sa stats. May mga babae na hindi lang tumitingin sa panlabas. Tinitingnan kanya sa panahong wala kang dala kundi ikaw lang. Stoic insight. Value is not in what others see but in how you make them feel in silence. Signs na ikaw ang pinipili niya. Siya mismo ang nag-i-initiate ng contact. Kahit tinutukso siya ng iba, ikaw pa rin ang kinakausap niya. Hindi siya nagpapadala sa social pressure. Mas pinipili kang unawain. Real talk. Hindi mo kailangan maging perfect guy. Kailangan mo lang maging ikaw at tapat sa kanya. Nagkamali ka. Na-late ka. Hindi mo nagawa ang usapan. Nagalit ang pamilya niya. Napikon ang mga kaibigan niya. Pero sa harap nila, hindi ka niya iniwan. Hindi ibig sabihin na initolerate ka niya. Ibig sabihin lang, gusto kanyang unawain bago ka husgahan. Stoic angle. A wise person hears both sides before making judgment. At ang babaeng mahal ka, hindi kanya ipinapahiya para lang mapatunayan sa iba na tama siya. Mas pipiliin niyang ayusin kayo kaysa ipamuka sa lahat ang mali mo. Iba ang sinasabi kang mahal ka at iba ang isinasama ka sa mundo niya. Hindi ka lang tinatag sa story. Ikaw ang kasama niya sa family gathering. Ikaw ang ipinapakilala niya sa office mates. Ikaw ang binibigyan niya ng update, hindi dahil required kundi kusa. Signs.
Alam mo kung sino ang mahalaga sa kanya. May lugar ka sa calendar niya kahit busy siya. May boses ka sa mga plano niya. Stoic quote. Don't explain your philosophy. Embody it. At kapag ang babae isinasama ka sa kanyang mundong totoo, yan ay hindi aksidente. Pinili ka niya. May araw na masungit ka. May mga panahong hindi ka sweet. May moments na tahimik ka lang, parang wala ka sa mood. Pero hindi siya naghanap ng ibang source of attention. Hindi siya naghanap ng dahilan para lumayo. Ang ginawa niya, inintindi ka, inunawa ka, pinili ka. Stoic wisdom. He who angers you, conquers you. Pero siya, hindi siya pinatulan ng emosyon mo. Pinili niyang panghawakan ang pangako niya. Reflection. Ang babae na kayang magmahal kahit mahirap kang mahalin, hindi mo na kailangang hanapan pa ng ebidensya. Wala siyang sinabing, dapat ganito ka. Kung mahal mo ako, dapat magbago ka. Pero dahil sa kanya, ginusto mong umayos. Gusto mong maging mas mabuti. Gusto mong maging karapat-dapat sa kanya. Stoic principle. We should not seek to change others but improve ourselves for them. Kapag ang babae ay hindi mo sinabihan pero siya pa rin ang dahilan ng pagbabago mo, ibang klaseng pagmamahal yan. Hindi siya pabigat kundi inspirasyon. Hindi lahat ng babae ay magtatagal sa tabi mo. Hindi lahat ng babae ay uunahin ka sa dami ng pagpipilian. Pero kung ikaw ang pinili niya, huwag mong sukatin ang halaga niya. Batay sa dami ng effort niya, sukatin mo ito sa dami ng beses na pinili ka niya. Kahit madami siyang pwedeng pagpilian. Kung may babaeng pinili kang muli, kahit mas madali nang lumayo, comment mo. Ako ang pinili niya kahit hindi ako perpekto. Kaya pipiliin ko rin siya araw-araw. At kung ramdam mong siya ang dahilan kung bakit naging mas mabuting lalaki ka, share mo na sa kanya ang video na to.